Maayo kayo, nalaygo naton tinudugboy nga Dios, taliwala sa unsa man ang ato ang gipang-agian sa atong ginabuhi, we're still able to come here. So thank you very much. Basta siguro mo sa akong text, no? Daghan sa itong mga kaigsuunan, nga naay magipang-bati-bati sa ilang lawas. Um, I think, also good po siguro karon ng mga trangkaso, mga sipon, ugo. Okay, so apologize that for the entire message, mag-wear ko og mask, kay this is not a time for me to become generous. Okay? I want to be selfish karon nga panahon. Di ko ganahan nga kung i-share ang ako ang virus. Faithful guys siya. Last Sunday na pa ni. Disugod sa last Sunday. If you were here, nakabantay mo sa tingog. O karon na pag yun gyapon. O natakdan ako akong misis. O, but kaya lang, by God's grace. So thank God that we're still able to come and gather together today and worship Him. Right? Uh, so I hope that we are all ready sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Medyo nahibulong mo gamay nga no, mangyod ng mga tao, dili nga na malingkod sa tubangan. Dahil ako, pahak ng tubangan, no? Dili rata mo, pugson nga, maris tubangan, kaya basi komportable na mo diya. But anyway, it's always like that. So, karon nga buntag, padayon ta sa ato pagtuon sa pulong sa Ginoo, particularly kaning Book of Ephesians. We've been studying this book for quite some time. Nag-break lang ta for 2 Sundays, karon mabalik ta. And before ta move on sa bagong nga lesson, review lang ta gamay kay para ma-connect na to ang mga thoughts, okay, what we have discussed last time. And then napo tayo uban nga mga wala gyud pod ka follow through kasunod. So this is opportunity for every one of us na maka paminaw ta sa mensahe ini nga libro nga atong gipili, Book of Ephesians, right? Nindot ni siya nga book magod kay naghisgot gyud siya. It's talking about kinsa ta ba ng mga Kristohanon. Kay daghan kay nato nga mga Kristohanon, kaila sa tong kagalingon nga kita mga Christians pa no, mga followers of Jesus Christ. Kung wag kita kay balo kung sa gid ang tinuod nga identity nato. We thought Christianity is just all about going to church, reading the Bible, praying, just being labeled as religious people. Pero wa kita kay balo, unsa pa, there is more to what we've been usually hearing about Christianity. That's why ang uban, they just simply go to church for the sake of fulfilling the responsibility. O wala jay passion ba, way kay ikag, wala kalipay, or wala jay kanang affection, dedication. Come go lang. Manay mga Kristiyano yung katawag, makaingon ta, marag sisuna lang ba? Panapanahon lang, depende sa gana. Pero kung kay balo jud ka, unsa ang mga pribilehiyo nga naa nimo o kinsa gyud ka tinud anay sa tubangan sa Ginoo, ingon jud kasi mo galingon, walay rason nga dili gyud ko mo simba sa Ginoo, walay rason nga dili gyud ko matinud-anon sa akong pagpangalagad sa Ginoo because wow, regardless of unsa ko nga pagkatawo ang Ginoo naa di ay siya nindot kaayo na plano sa akong kinabuhi. Because we have to acknowledge this. My dear beloved, every one of us nga natag sa kalibutan, we did not exist. We did not come into this world out of kanang na-accidente ra ba by chance. Naadyo'y plano ang Ginoo. Right? God is so big, God is so He's all-knowing that He knows every person na sa kalibutan. Special kayo ta. So, the fact na nakakaroon dire, I want to let you know, special kayo ka, dili usik imong panahon nga nakadire, pwede yung tanga na kaspan, mga barkada ni Moron, o nagsuroy-suroy ka, buglasan ra baron, sadya kayong dumagiti, so salamat nga naamo diri karon aron sa pagpadayon sa pagsimba sa atong tinudugoy nga Dios. So, just quickly lang, sa atong gisgutan, kabahin sa pulong sa Ginoo kining Book of Ephesians, nagisgot ni siya kabahin sa atong mga riches, kinsa ta nga mga Kristohanon, unsa nga nato, and we've been looking at several blessings that we have received. Okay? So, kung nalimot mo, pinumduman ta mo, usa sa mga dako nga mga panalangin nga atong naangkon. Nangingon ni Paul nga angayan gyud nato dahigon pasidunggan ang atong tinuod buhay nga Dios is because gipili ka sa Ginoo. Right? If you
have made a real decision, genuine nga decision nga imong gibutang imong tinud-anay nga pagsalig kay Ginoong Hesukristo, nga imong Ginoo og personal nga manluluwas ningo na po sa Ginoo den usa ka sa iyang gipili. You're chosen. That's the blessing of election, right? Out of God's sovereignty, dili ta ka tungkad niya na, pero gipili ka sa Ginoo nga mahimong usa sa iyang mga anak. Well, congratulations. To God be the glory. You know? So isn't it already an encouragement for us na parahin jud ko kay ngano man kinsa man kuno ko nga pilion sa Ginoo, pero kay mao man ang iyahang kabubuton. So that's encouragement for you, and that's pretty safe and secure for us, you know? Kay sabot ang Ginoo jud nagpili, dili kay ang tawo, dili man ikaw pod sa imong kagalingon nga nagbutang sa imong kagalingon sa posisyon na nakakaroon na himo kang Kristohanon. Right? Ikaduha is the blessing of acceptance. You remember, right? Kinsa man tatubangan sa Ginoo nga iyatang dawaton. Okay? Mamatay ka pa sigar sa tong kagalingon. Puro man tang mga daot kay nga mga tawo. Pero tungod kay gipili ta sa Ginoo, that's why gi-accept niya, we've been part of His family. Nahimo tang anak sa Ginoo. Bisan sa community na to, sa ato ang katilingban, natay na experience usahay nga kanang murag rejection, okay, or murag wala ta kay nabilong. Pero sa tubangan sa Ginoo, you know what? We are so special that He has made us part sa iyang family. Right? And the last blessing atong ilantaw, tiwaso na ito na karong buntag, sumpayan na to, is the blessing of redemption. Okay? The blessing of redemption. Panalangin kayo ni mga igsoon. Panalangin kayo nga kita gitubos sa Ginoo. Ning kag-redemption, ang pagtubos sa atoa. Ngano man kinahanglan ta tubson? Kay kita mga ulipon sa sala. Okay? Ulipon ta sa sala. Diya tagikan kaniadto sa pag kinabuhi sa pagpakasala, natas kangit-ngit, and we were going nowhere. Walay kahulugan, walay purpose, walay direksyon ng atong ginabuhi. Abi na to, okay ra ta kay okay ra man to pamilya, nartay kwarta, eskwela to mga anak, and we are not that really very, kanang bubog yung kaay sa community. But sa reality is every person that is born in this world is standing on the same ground, and we are all under the slavery of sin. Mga makasasala ta tanan og ningon ang pulong sa Ginoo nga ining sala so tyrant that is going to enslave you, that you don't even know that your life is going to destruction because you are deceived. Daghang kay mga tao they thought what they're living okay, but the fact is they're going to destruction. They're heading towards destruction. Right? So that's why ang Ginoo make siya og way, provide siya pamaagi para ta ma-rescue niya na. Because ang sala is so enslaving, is such a tyrant master that it's even demanding for us to pay through our lives. Para na to na itinud-ani nga kagawasan ang pagpakasala. No, it's actually very enslaving that even ang sala as a captor demands us to pay for that it is going to cost our life. We have to die tungod sa ato ang sala. So, and in order for us to be rescued, para tatubson sa atong mga sala, mao nang kinahanglan pod nga naay substitute sa ato pinagi siyang kamatayon. And that redemption nga gi-provide sa Ginoo sa ato is through His Son, Jesus Christ. The Bible says in Ephesians chapter 1 verse 7, the Word of God says, in Him we have redemption through His blood. Okay? Dili lalim ang gipayad sa Ginoo sa para nga kita matubos gikan sa ato ang mga sala, para kita makaangkon og tinud-anay nga kagawasan. Right? So, we are now free. Okay? If you're a true believer of Christ, you are free. Tinud, naa kay tinud-anay nga kagawasan. Okay? And because of the redemption that we have received, diya sa Ginoo, ingon na po sa Ginoo nga naangkon na to ang kapasayloan sa atong mga sala. Right? The results of redemption, if you remember, is that number 1 is the forgiveness of sins. Naangkon na to ang kapasayloan sa atong mga sala. That's why we are no longer condemned, we are no longer under judgment, dili na dapat magpuyo sa kanang guilt and shame because we have been forgiven.
The Bible tells us that, when God forgives us, He forgets our sins. Because as far as the east, as from the west, i-remove na sa Ginoo ang sala. Gikan ka na to. Okay? Doesn't mean that we are perfect. Na mga times kang kita, masayop, makasala sa tubangan sa Ginoo. But we are no longer judged by God. There's no condemnation to those who are in Christ Jesus. So forgiveness is one of the results of redemption. Bible says, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace. Because God is so rich in mercy and grace. That's why, naangko na to ang kapasayloan sa tanan na itong mga sala. Sala na to sa una, karon sa malabot. Regardless unsa kayo sa sala. Because there's no sin that is too great or beyond God's forgiveness. Alright? And not only God's forgiveness ang atong naangkon because He has redeemed us, gitubos na niya, but di mo ng pulong sa Ginoo that we have been given with wisdom and insight. Okay? Wala tagi pasagdan sa Ginoo nga okay kay gitubos na ta niya sa atong mga sala. He left us, on our own, living our Christian life the way we think we want to. Right? But God wants us to know Him. And the way for us to know God, the way for us to know His plan, His purpose, is kinahanglan ta og wisdom. Because ang ato ang tawhanon nga kaalam, limitado, na dili kita tinud-anay makasabot sa mga butang nga iya sa Ginoo. It's hard to understand heaven. It's hard to understand hell. It's hard. It's even impossible to understand, eternity. Okay? Time, life and death. Okay? God, even the nature of man, kung wala tayong wisdom sa Ginoo. But God has given us wisdom. That's why nakasabot ta sa mga deep things na gi-reveal niya sa atua. An insight, meaning kitagaan ta sa Ginoo og panabot sa yun sa nato pag-apply ang mga principles nga atong na-learn sa iyang pulong og sa pagkinabuhi sa atong kinabuhi Kristohanon matag adlaw. The Bible says, which He lavished upon us in all wisdom and insight. Okay, so those are basically the results of redemption. Question. Ngano man gibuhat ni sa Ginoo para to? Okay? Ngano man yun siyang nag-redeem og tao? Why did God redeem us? Ano man tang gitubos niya gikan sa atong mga sala. Okay? That's something that we have to ask ourselves. Bitaw no Lord, why? Kinsa man gyud ko? Unsa man jud imong plano? Let me tell you this, naadyoy nindot nga plano ang Ginoo sa unahan para sa tanan-tanan ng mga tao sa kalibutan. Okay? Sa tibuok kalibutan. He has an eternal plan. Right? Unsa man na siya? Well, we will find out the reason of redemption. Why did God do this for us? Okay? What is that? In Ephesians chapter 1 verse 9, moving on to the next verse, mingon ang pulong sa Ginoo, to make known, okay? Making known to us the mystery of His will according to His purpose which is set forth in Christ. Unsa daw? The reason why nganong gi-redeem ta sa Ginoo, nganong gitubos ta sa Ginoo gikan sa atong mga sala is para mapadayag niya ang iyahang tinagong laraw. Okay. Nga iyahang buot nga tumanon diha lamang kay Ginoong Hesukristo. Now we find the word mystery there. Now what does it mean? Kanang word nga mystery. Mystery is not something that perhaps commonly we understand nga kaning lisod kayo sabton, right? Something mysterious. Okay? No. Actually, ang ipasabot niya is, it is the sacred secret, okay? It's the sacred secret that God has hidden sa una nga panahon, in the Old Testament times, nga wala niya gi-reveal sa una, o iyahang gi-reveal karon. Right? So, dili siya pasabot nga incomprehensible siya sa una. Undiscoverable lang. Dili ra ma-discover. So karon gipadayag sa Ginoo. So ako kayo ang privilege nato. Sa una, mga Old Testament saints, wala gyud ni sila kabalo ani unsa jud ang eternal plan sa Ginoo sa unahan. But God is revealing it to us, kita nga mga Kristohanon. And kita nga mga Kristohanon, we're so privileged that God has revealed this secret to us, not to all people. So actually, ang nakabalo ra pud ani,
as we go on, as we study God's word, is katong mga gihatagan sa Ginoo og insight, gihatagan sa Ginoo og wisdom para makasabot nini, and kining na privilege para lang sa katong mga tinud-anay nga gitubo sa Ginoo. Ang mga Kristohanon, because even though you think you're a religious person, because you are always going to church, but if you are not a redeemed person, it is still impossible for you to understand this revelation. Okay? Kaya it is so hard to fathom it. I mean, dili kayo na to siya masabtan sa tawhanon na to nga panabot because nag-require siya og wisdom sa Ginoo kay divine man guni siya nga revelation. Right? So dili kay basta-basta ang tao ra bisag kinsa nga makabasa niini bisag makabasa pa na siya niini Bible, because there are a lot of people who read the Bible but they don't understand the Bible. Okay? Obvious ba? Daghang mga tao gabasa ang Bible pero wala na sa kinabuhi. Masabot ana, wa gyud kasabot sa ilang gibasa. Pat katong mga tao nga tinud-anay nga linuwas sa Ginoo, mabasa sila sa Bible, haya day ilyumin sila sa Ginoo, sa ilahang mga una makasabot sila, and therefore because what they read, they understand, they are able to apply it sa ilang kinabuhi. So kita nga mga Kristohanon, if you're a true believer, true follower of Christ, we have this privilege to know this sacred secret na reveal sa Ginoo, the mystery of His will. And kini iyang gi-reveal to us tungod kay naa siya purpose. Alright? God did not reveal it long time ago. Sa una pa nga panahon, gi-reveal na niya karon lang. Alright? Ngano man? Because God has His own perfect timing. Siguro sa uban nga mga tao, mingon sila, sa yun ang plano sa Ginoo ba? Or kung naga-question ba sila niya na, is our world naabadyoy plano ang Ginoo sa unahan? Unsa man ang direksyon sa history? Asa man gyud padulong ning kalibutan? Are we just waiting for something, something happens by chance or by random? No, actually, tanan-tanan nga mga pangitabo sa kalibutan gi-orchestrate na sa Ginoo. God is in control sa dalagan, sa panahon, even sa itong kinabuhi. That history is not something that catches God by surprise. He has planned this, and it is according to His purpose which He set forth in Christ. Iyag yun ning buhaton, tumano ni niya, og diha lamang niya kini mahimo, pinaagi kay Ginoong Jesucristo. So, what is this mystery? Alright? Unsa ni siya nga mystery nga wala gi-reveal sa Ginoo sa una o karon kang ipadayag? Mao ni siya mga igsoon. As a plan for the fullness of time, God has His perfect time. Okay? Appropriate time. Kanus-an na siya? Niingon, daghang mga theologians ganingon, and based po sa pag-study nila sa Bible, kining fullness of time is referring to the time when Jesus Christ will return. Okay. By the way, Jesus is coming again. Mobalik si Kristo. Og diha na matuman kining iyang plano nga mao iyahang gikip sa dugay nga panahon nga secret karon iyahang i-reveal. Okay? It's going to start in the millennial kingdom. This is one of the truths that we find in the Bible that is hard for the unbelievers to understand. Kining millennial kingdom. Unsa na millennial kingdom? Well, millennial or millennium stands for, or means 1,000. Okay, 1,000 years. But one day, pagbalik sa Ginoo, mo establish niya ang iyang kingdom for 1,000 years, and there will be perfect peace, walay trouble, walay kaguliyang, walay gira, walay kagubot. Kaya nga naman, because God is the only ruler of the time. Dili na divided ang kalibutan. Walay lain nga mga governments. Dili independent ang Pilipinas, dili independent ang China, ang Russia, ang Israel. Everyone is subject under one government. Ayusan na maka-government. And God is going to be the ruler. Okay? So, and that will be in the millennial kingdom, and it's going to continue all the way. Naray kamay nga interruption because for a while, God is going to set free the devil because anang 1,000 years, iyang itambog si Satanas. Okay. In the bottomless pit.
So, walay kaguliyang, walay kagubot. Everyone is obedient, subject sa rulership sa Ginoo. Pero for a short while, after sa millennial kingdom, buhian niya ang panulay, Satanas for a short while, and then eventually yung i-cast into the lake of fire. And God will one day create, after that, a new heaven and a new earth. So, that kind of setup or system magapadayon sa walay katapusan. So, in the fullness of time, unsa man ang himon sa Ginoo, that He will unite all things in Him. Okay, imagine that. He will unite all things. Okay? How we desire that the world is united. Kung united pa ang kalibutan na ang tinud-anay nga peace, walay gupot, walay gira sa between, Israel and Palestinians. So, walay gubot sa ubang nga mga nasod, perfect yun. Okay, nindot kayo ang dalagan sa ekonomiya, everything. We dream to be that, to have that kind of world, kind of government. Pero imposible na siya karon until Jesus Christ will return to unite all things in Him. All things. Okay. Pasabot ba na? Kaya naramay mga teaching sa uban, nga pasabot kay Pastor, tanang mga tao, maluwas anang panahon, even si Satan, all things because God is gonna unite them. No, it's not true. Because ani nga time, papasok na sa Ginoo ang mga rebelde ng mga tao, wala na, laglago na niya, hasta si Satanas. So all things referring to tanan ng mga iyaha sa Ginoo. Things in heaven and things on earth. Now, we're gonna look at these things in a minute. Unsa ni sila? Kining all things. Kinsa may gi-refer nini? Well, number one, it is referring to the restoration of the fallen creation. Okay? Now, kung tanaw na itong kalibutan, daghang mga parts sa kalibutan na makaingon ta, nindot kaayo actually. When we look at the internet, nindot ta, wow, it's nice to be there. Nindot kayo one day makabisit ta ng lugar no kay such a perfect place. Nindot kayo, Gwapo kayo ang dagat dito, gwapo kayo ang falls dito, gwapo kayo mountains dito, gwapo kayo, ang scenery. Pero don't we realize that the world is groaning? Kay balo bata nga ang kalibutan, bisan man nga daghan kayo makaingon ta nga mga hindot nga mga lugar, but every or the entire physical world is cursed by God tungod sa sala sa tao, gitunglo. And because of that, tanan ng mga living creatures is going to die and decay, madunot. Og ang kalibutan is murag nagahingalo nga one day mahuman ni siya. And that is going to happen, sa ako naghingon kaganina, it's gonna happen when Jesus Christ will return to unite all things, which is, una sa tanan, He will restore, He will restore all the fallen creation, okay, everything we see around. Okay, in Romans chapter 8, verses 19 and 20, Paul says, for the creation waits with eager longing. Okay? Apil na taana, apil na mga animals, apil na ang tanan, ng mga tanom, tanan, everything. For the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God that will happen sa pagbalik ni Kristo. For the creation was subjected to futility, not willingly. Wa sila'y choice because the world is under God's judgment because of Him who subjected it, in hope that the creation itself will be set free, okay, from its bondage to decay, because everything is going to die and decay. Okay? But one day they will be set free from its bondage to decay and obtain the freedom of the glory of the children of God. So, wala nang taka-realize niya na, pero that's actually the world is groaning. Okay, when it's gonna happen? Na ang kalibutan will be set free sa kamatayon, sa diseases, sa decay. Right? And that's gonna happen sa gingon sa pulong sa Ginoo when Jesus Christ will return, when He will unite all things sa heaven and the earth. Okay, and one of those things nga iyahang unite is ang kining creation by restoring them from decay and death, from destruction. Right? Next, the salvation and perfect sanctification of all God's elect. Pasabot niya na,
Kita nga mga Kristohanon, one day, when Jesus Christ will come, we will be able to receive perfect salvation, perfect sanctification. Because diri sa kalibutan, doon luwas na ta, o ato lang gidawat si Kristo nga atong ginugpas ang manuluwas, ingon ta, well, we are on our way to heaven. Tinudanay na, di na ta malaglag sa kalasay Pino. At na ta sa langit. Pero, dili na to madinay nga na, at least kalibutan, we are still experiencing, troubles, pains, suffering, na ay mga threats. Dili pa ta kayo makaingon sa tukugalingon nga luwas ta dire. Even though we think, layo ra kay ta sa gira, anytime can happen. Dili garantiya nga we are safe. Thinking of the pandemic, thinking of the global crisis, imagine na to, we are not exempted. Okay? And because there is this still presence sa sala. Yes, the sin is still around. That's why kita, na mga Kristohanon, the best we know, as we desire nga dili na gyud ta taganan makasala, naara gyud times nga makasala gyud ta. Papakyas gyud ta kay nganuman. We are still living in this world. And our bodies, we're still living in these bodies nga that is still unredeemed. Okay? Wala pa nag-change. So we are still there is always a tendency for us na makakumita sa makakumita ang sala. But one day God is going to take us with Him. And there will be perfect sanctification, pasabot. Kaya ang plano sa Ginoo sa tuwa nga mahimutang balaan ng mga tao is gonna be totally complete. Even as it shows us in Him before the foundation of the world that we should be holy and blameless. Mao gyud na ang desire sa Ginoo sa tuwa nga magkinabuhi ta dis kalibutan nga balaan. Magkinabuhi ta sa kalibutan nga dili mga buluyagon, kundi mga matarong nga mga tawo. But dili ta madinay na times nga makasala ta. Ma-fail na to ang Ginoo, ma-disappoint na to siya. But one day, mawala na siya. Okay? That's part of God's eternal plan. He will not only restore His creation, okay, but He will bring those people along with Him para ma-experience nila ang complete or perfect sanctification and salvation. Right? So, that's the second thing, or that's one of the inclusions nga makita when the Bible says all things. So it's not only referring to the creation, it's also referring to the saints. And then, thirdly, it is also referring to the elect angels. Apel po na ni sila. Heaven and earth man. Okay? All things in heaven and on earth and under the earth. So, creation, human beings, ng mga Christians, and then the elect angels. The eternal rest from conflict for the elect angels. Abi nato, ang mga angels sitting pretty. Let me tell you this, ang mga angels, good angels, I'm talking about the good angels, ga-minister na sila sa ato. And when they minister to us, they are engaging themselves in a real battle. Dili lalim actually ila gina-go through. Naa sila'y trabaho. Right? Ang mga angels. How do we know that? O sa mga example to makita na to sa Bible sa Old Testament. If you remember si Daniel, nag-pray and fast siya. And sa iyang pag-pray and fast, na-delay ang message sa Ginoo na naabot sa iya because the angel who was bringing the message to him naka-encounter og demonic angel na nagkigubat sa iya. Right? Let's read that passage. In Daniel chapter 10, verse 12. Then he said to me, fear not. Okay, si Angel Gabriel. Usa sa mga angels, makita sa Bible nga ga-minister sa tao. Then he said to me, fear not, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand and humble yourself before your God, your words have been heard. Actually, dungog na sa Ginoo ang imuhang pag-ampo. Pero nganong walay answer dayon. Ano naman, tungkol kay mo ni, and I have come because of your words. Actually, na ako gidala ka mensahe para nimo. Pero nalangay na siya because the prince of the kingdom of Persia withstood with me 21 days.
3 weeks nalangay ang answer sa Ginoo sa prayer ni Daniel tungod kay si Gabriel nga mensahero nga mo'y modala sa message unta kay Daniel giharangan sa Prince of Persia, one of the demonic angels. Usa kan the Prince of Persia, usa sa mga fallen angels. Usa sa mga gaway ni Satanas, ibabag sa kay Angel Gabriel for 3 weeks. But may nalang gani kay si Michael. Na si Michael. Another angel. But Michael, one of the chief princes, came to help me, for I was left there with the kings of Persia. Kaya ako ra gyud unta sa gitabangan ko, but may ra gyud nga ni back up si Michael. Right? See, we don't see it with our human eyes. But we have to be aware that there is a raging battle going on nga invisible. Kay balo ba ta or dili ta aware that ang real nga battle is dili kining physical but spiritual. Behind sa mga human battles, kining away sa magtiayon, away sa mga igsuon, away sa silingan, mga gubat sa kinabuhi, kining gira between nations, don't you know that who is behind it? Actually, dili ang tao gyoy may gapangulo ani nga gubat na ay gapaluyo ana tanan, right? Na ay steer up ana. So we have to be reminded whenever we are facing, conflict sa atong asawa, sa atong bana, sa atong pamilya, dili na ang tinuod na itong kaaway, dili ang tao, kundi ang panulay ng paluyo ana. That's why, kinalan nyo ta mag-ampo. Right? So, may na lang gani kay si Daniel, wag gud siya ni hunong. Kaya kung nihunong siya, wag gud naabot ang itubag. Kung ampo ganita nga wala pa naabot, nalangay na siya, posible na siya, nga naay gubat between the messenger of God and the angel or the fallen angel, the demon. Okay? So that's why we have to continue to pray so that we will be able to win the battle. We will only win the battle on our knees. Right? So, these are the things basically na ningon ang Ginoo nga i-unite niya ang tanan-tanan when He comes. The creation, He will restore them. Okay? Ang mga Christians, yung mga elect, iyahang kuhaon will be totally free from the corruption of this world, from the presence of sin, and that matuman na, ma-fulfill na ang pagkinabuhi nga hingpit diya sa Ginoo in holiness, blamelessness, in righteousness, and then ang iyahang mga angels makapahuway na. Right? Okay. Now, kini nga mga butang, or kini nga panghitabo, nahitabo lamang ni siya, panahon nga si Kristo mo balik. Right? Sa pagbalik ni Kristo, mao na iyahang eternal plan that He will unite all things. Naay tingali mga panahon, nga panahon na pa'y mga tao na dili pa ready umit sa Ginoo. Pero they will be forced to bow down and acknowledge the Lordship of Jesus Christ. Because the Bible says, one day, whether you like it or not, when God's plan is going to fulfill, every knee will bow. That's what the Bible says in Philippians chapter 2, verses 9 through 11. Ningon si Paul, therefore, God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. That is gonna be an awesome pananaw. Tanang mga rebelde, wa na'y choice, mubaw doon yun. Tanang mga atheist, tanang mga wala nagtuo sa Ginoo, tanan nga mga unsa pa na klase sa tao when Jesus Christ will come. Wa na gyud sila choice. Uyok-bok gyud sila og ila jung i-confess that Jesus is Lord. Nan. Okay?
And then it's gonna be, kayo ta, wow no, kung karon, kayo ta, how I wish, magkahiusa ang taang tanan, even gani ang mga Kristohanon, di pa magigani, makaingon ta united. Anong dagang kay mga relihiyon, dagang denominations, why? It's the prayer, it's been the prayer of Jesus that we will all be one, but it's gonna be impossible until Jesus Christ will come, when everyone will have no choice but to bow down and acknowledge who Jesus Christ is. Right? Now, dili na to na paaboton. Nindot kayo na, nga mintras karon, ato na nang gi-practice atong kinabuhi, na atong isubmit, atong isurrender atong kinabuhi diya sa Ginoo, kaysa kanang panahon na nga mubalik ang Ginoo, mapugos na lamang ta nga mubow down sa iya ug mo confess. Right now, we have to do that. And how we gonna do that? How do we submit to the Lordship of Jesus Christ? Ato ning hatagan og application sa atong kinabuhi. Okay. So, God's eternal plan is one day He will unite all things. Because there will be no more different governments, but only one government, divine government, and there's only one ruler, God. Ang Ginoo lang nato, maoy magdumala sa tibuok kalibutan. Tanang mga tao, wa gi-rebel diyan ang panahon. Wala jay makabagulbol, walay makareklamo because God is the only ruler. Right? Walay mga wilga, walay mga rally na may tabo. Sunod yun tanan because Jesus is the ruler. Okay? But now, we have to start living that kind of life. Dili na ito pabuton nga, mabot na siya panahon, usap pa ta mag-practice niya na. Kaya even to kita nga mga Christians, nabi ito yung pagkatulibag usahay, or dili usahay. Maybe most of the time, dagang mga Kristohanon nga puluyagon nagyapon. You know what? Right now, we have to practice submission diya sa Ginoo. And just want to give you several practical principles sa una to na siya pag-apply karon sa itong kinabuhi. Una, it begins with our thought life. Thought life. Una, musugod yun na siya diri sa atong brain, sa atong huna-huna. Kung naagani sala nga musulod sa atong huna-huna, mga dautan nga mga huna-huna sa may atong buhaton, dili na to entertainon. Ato i-reject. Musugod ba niya diri? Ug once nga mo ato na entertainon, makanaog na sa atong kasing-kasing, mugawas na sa atong baba. Okay? So, mintras na pa dire, pag-abot sa atong una-una, kay kini si Satan, nga pangitaran na siya opportunity, kinsa iya mabiktima, he will throw that evil thought sa imuha, ping! Kay mo sa si Cupido ba? Pagkaigo nimo, kinisulod na siya nga thought, unsa may imong buhaton? Because we cannot stop him from throwing evil thoughts into our minds. Every day we have encountered that. Somebody says, okay, kining nabuhat sa kaaway nga pag butang og mga dautan sa tungunaw na ismura na siya sama sa langgam na nagalupad-lupad sa ibabaw sa atong ulo. We cannot stop the birds from flying over our head, but we can stop the birds from making nest on our hair. So it's like that. We cannot stop the devil, Satan, from throwing evil thoughts into our minds, but we can stop him. Okay, we can stop him by not entertaining those evil thoughts at our brain. So, paabot ng mga evil thoughts, way to submit our life diya sa Ginoo, ato siya i-reject. Alright? In Mark chapter 7, verses 21-23, Bible says, "For from within, out of the heart of men, come evil thoughts, sexual immorality, thief, murder, adultery, coveting, wickedness." Dili na naman nato ni Bisayaon, kasabot naman siguro tani, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things come from within and they defile a person. Asa na siya sugod? Kanang sala, dili na siya kanang kalitrangan ni tungha diya nimo o na surprise na lamang ka. Kanang sala, nahimo na nimo because nisugod na diri. Imong gi-entertain ba? Sa sige nimo gi-entertain na dugay, nahimo na nimo nga behavior, nahimo na nimo nga action. Okay? So that's why naapa na siya diha ato ng gubaton, ato na siyang butugon, pinagi sa pag-change ato nga mind. Paul says, i-renew na ato nga mind, ba? Renew our mind. The way to renew our mind para dili ta ma-conform sa sistema sa kalibutan is to feed our minds with the Word of God. Because ang pulong sa Ginoo so powerful na mao'y makalimpyo sa itong una-una.
para dili ta makahuna-huna og mga dautan, dili ta maka-entertain sa mga evil thoughts. Kay kung empty ato mind, it's easy, vulnerable ka itong una-una na mo entertain og mga dautan ng mga huna-huna. Alright? What else? Not only it begins sa atong thought life, way for us to submit sa Lordship sa Ginoo karon. Number 2, it requires that you bring your priorities and values in line with His Word. Okay? Dili lang ato ang i-subject ang atong mind sa diya sa Ginoo, sa nga pulong, but at the same time, ato evaluate atong mga priorities, atong mga values. Unsa man na siya? Unsa may atong mga gihatagan og priorities sa kinabuhi? Panginabuhi, kwarta, kalingawan, atong mga habits, mga udyaka, unsa pa na siya? Now, if we are to submit to the Lordship of Christ, atong gihatagan priority ang mga butang nga naay eternal value. Katong mga butang nga makapahimuot sa Ginoo. Ang mga butang nga sa diin makita nato nga ang Ginoo naa jud sa sentro ba, right? Jesus Christ said in Matthew 6:33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you." All these things, mga butang na mga una nga priority sa mga hintel, sa mga unbelievers, kana sila idugang ra na sila sa Ginoo, pero unahon nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Dapat God must be the center sa ato ang kinabuhi, right? Usa sa mga kanang way to test sa atong priority no, sa atong value is how we handle money. How do we handle our money? Are we living in this world? Ang atong goal is para ta nga dato. We have everything that the world can offer, and it's just to satisfy ourselves. Then that shows that you value money or material things more than God. Another is our schedule. Look at our schedule. Our time. How do we submit sa Lordship sa Ginoo sa atong time? Gitagan tag 24 hours sa Ginoo kada adlaw. Spend tag pila ka oras katulog, maybe 8 hours, dayon maligo, mo kaon, mo groom, mo eskwela, mo trabaho. Kaya naapay sobra for sure. Now, how do we spend the rest of the time nga extra? Now, ato ra ba nagigamit sa mga kuri-kuri or sa mga butang nga kanang dili importante or time wasters? We have to spend or we have to kahin gyud ta, mugay gyud tag panahon na atong hatagan ng panahon ng Ginoo sa pagbasa sa iyang pulong, sa pag-ampo, okay? And one of the ways that we can spend time with God is by coming to church every Sunday. Okay? Where a lot of people don't find it important kay para nila Sunday ra ilahang pahuway. Kay Monday hangtod Saturday trabaho, kay Domingo kuan pa simba, di na gyud pud pwede. Ay, wala na kuya kuha. No, but if we prioritize God, be it sa ato ang material things, sa atong kwarta o sa atong schedule, hatagan yun na to ang priority ang Ginoo. And then lastly, is that it means that we order our relationships according to His Word. Right? How's your relationship? Sa imuhang husband, sa imuhang asawa, sa imuhang in-laws, mama, papa, igsuon, silingan, trabaho, sa imong isigataw. Ingon ang pulong sa Ginoo, we have to be loving. Okay? The way for us to show submission to the Lordship of Jesus Christ is to love our human or fellow mankind. Colossians chapter 3, verses 12 and 13, "Put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassion." You have to be compassionate, be kind, okay? Be humble, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other, as the Lord has forgiven you. So you also must forgive. Alright? Dili kay ato ang palabaw, ang ansay ato ang mga complaint sa usag-usa. Okay, and above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. Now, dili na nato ni paabuton sa pag-abot ni Christ ato ni practice. Karon nga, wala pa si Kristo na balik, ibalik ato ning himuon. Okay? Kung sa ganito, it has to start sa atong mind. Okay? Our thought life. Let your mind be captivated with the Word of God. What else? Atong priority, ang atong mga values. Right? Ato gyud hatagan og priority ang mga butang sa Ginoo sa atong kinabuhi. And we have to take care of our relationships with one another. All right, in closing atong discussion,
if you can stay stay with us after the service, let's just answer this question. Why understanding God's eternal plan foundational for a life of obedience and submission to Christ? Now, unsa kaniyang eternal plan sa Ginoo? One day, God is going to unite all things. Dili na ta ma-surprise that one day when Jesus Christ will come, wa na gyud choice. Tanang mga tao will submit, will bow down and confess that Jesus Christ is Lord. Okay? That will take place one day in the millennial kingdom, all throughout until eternity. But dili na to na siya paabuton o sa nato na siya buhaton sa itong kinabuhi, submit na sa iya lordship. Right now, we have to practice those. It has to start sa itong thought life, dayon sa check na ito itong priorities, itong mga values. Is God the center? Siya ba yung itong giuna sa kinabuhi? And then, lastly, is we have to, katong giingon sa puso Ginoo, love one another. Okay? We have to take care of our relationships. Right? So, that's all that we have for today. Naumana nato is good kaning the blessing of redemption. Next Sunday, we will look at another blessing. Napay laing blessing. Pipila pa ni ka mga blessings katong tan-awon sa Book of Visions. It's exciting, like so on. So don't miss it.